Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Naalala ko ang isang kwento sa depression sa Amerika. Ang depression sa Amerika noong 1929 to 1939. 10 years of economic depression. At sabi ng isang lalaki na negosyante, kailangan ko ng isang tapat na tao sa aking kumpanya dahil ang kanilang gawain ay sa pier side. Kukuha sila ng mga importation product, mga imported products. At ang sabi niya, kailangan ko ang isang tapat na tao. At ang sabi ng kanyang kaibigan, meron akong kilala, dati kong empleyado. At kinuha niya. At ang sabi niya, kailangang pag-araw ng linggo, dadalo ka. At itong accountant na ito ay merong invalid na nanay. Kaya kailangan siya ay laging uuwi ng maaga para kanyang alagaan ng kanyang ina. At pag-araw ng linggo, may commitment siya sa Diyos na silang mag-ina ay dadalo sa gawain. At ang sabi niya, Sir, hindi ho ako pwede pag-araw ng linggo dahil kami ng nanay ko ay dadalo ng pagsamba. At nagalit yung employer at sabi niya, pag hindi ka dumalo sa araw ng linggo sa pier, huwag ka nang pumasok ng Lunes. At hindi na nga siya pumasok ng Lunes. Dahil hindi niya pwedeng ipagpalit ang kanyang debosyon at commitment sa Diyos. Laging tandaan po natin, hindi po pag-empleyo ang pagsamba sa Diyos. Ito po ay bukal ng puso. Amen. At lumipas ang mga araw at nag-usap ang dalawang magkaibigan. Ang sabi niya, Brother, baka may pwede kang i-recommenda na bank manager, magtatayo ako ng bangko. Dahil medyo umuunlad na ang ekonomiya. May i-recommenda ka ba? At ang sabi niya, oo! Yung accountant ko dati. Kapag ang isa pong tao ay tapat sa Diyos, hindi po siya magnanakaw. Kapag ang isa pong tao ay tapat sa Diyos, magtatapat siya sa kanyang boss. Hello? At may isa pang kwento tungkol sa pagtatapat. May isang may-ari ng gasolinahan at siya walang anak. Namatay silang mag-asawa at nag-iwan siya ng last will and testament. At yung kanyang manager ay taas ang kwelyo dahil tiyak na ako ang pamamanahan ni boss. At nung basahin ang last will and testament, ibinigay ay sa janitor. At ang laman ng last will and testament, siya lamang ang alam kong mamahalin ang aking minamahal na istasyon ng gasolina dahil siya, umaga pa lamang, linilinis na niya ang paligid, kaya siya ang dapat na aking pamanahan. Kapatid, somebody is watching you. God who can bless you in a supernatural way is watching you dahil laging tandaan mo, relasyon mo sa iyong asawa ay pinagmamasdan ng Diyos. Relasyon natin sa ating mga anak ay pinapanood ng Diyos. At yung relasyon mo sa iyong employer ay minamatyaga ng Diyos. At pag nakita niya ang katapatan mo, ang katapatan ng Diyos ay bubuhos sa iyo at kailanman ikaw at ang iyong sambahayan ay hindi magkukulang. It is more on doing, not just professing. Kailangan pong lahat tayo manggagawa ng salita ng Diyos.
Kapag hinilingan ka na gumawa ng 1 oras, gawin mong 3 oras. Hello? Kaya nga laging kasabihan ko sa aking sarili, tulog pa sila, gising na ako, at tulog na sila, gising pa ako. Yun po yung panimula. Ngayon, iba na, dahil iba na ang level. Naabot na yung dapat maabot. So tulog na sila, tulog na rin ako. Bakit? Nandyan na ang mga pagpapala. Amen. Hallelujah. Pero habang walang pagpapala, kailangang magpursige ka. Pag nariyan na ang pagpapala, pahingahin mo na ang iyong sarili. So, enter into God's rest as God entered into His rest. At napansin ko, habang nagbubulay ako kanina sa Hebrews chapter 4, kayo na magbulay din doon. Hindi ko naiisa-isahin, pero nais kong makita ninyo ang nakita ko. Because you cannot seize anything that you never saw. Hindi mo po mahahawakan ng isang bagay na hindi mo nakita. Tama po ba? Ang mahahawakan mo lamang ay yung nakita mo, and I desire na makita mo itong truth na ito, itong katotohanan ito na nandun sa Hebrews 4. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng naruroon. At sa ika-6 na araw, Genesis 1 po yun, kayo na ang mag-aral, sa ika-6 na araw, linikha niya ang tao. So ano ang unang nilikha niya? Ang titirhan ng tao. Wow! So ang nilikha niya ay ang titirhan ng tao, at nung malikha na niya ang kailangan ng tao, linikha niya ang tao para ilagay niya doon sa titirhan niya. Amen! Hallelujah! At nung matapos na ang paglikha, na mahinga na siya sa ika-7 araw. At atin pong pansinin na siya'y pumili ng isang lugar para sa tao, at malawak po ang planetang lupa, pero pumili lamang siya ng isang teritoryo na ang tawag ay Eden. At doon niya inilagay ang unang tao. At sa Eden, walang problema. Sa Eden, nakakausap ng mukhaan ni Adan ang Diyos. Pero siya nagkasala. Yung pagpapala sa kanya na babaeng ibinigay sa kanya, ang idinahilan pa niya sa Diyos, kaya siya nagkasala dahil kay Eva. At sabi naman ni Eva, kaya naman siya nagkasala dahil sa ahas. At ang ahas hindi na nangatwiran sapagkat siya nagtagumpay na linlangin si Eva at si Adan. At hindi na rin tinanong ng Diyos ang ahas dahil ang ahas ay inilabas niya sa langit dahil ang ahas ay si Satanas, ang diablong si Lucifer. Hello. At sila ay pinalabas ng Eden. At ang Diyos ay nagplano na mailigtas niya ang lahi ni Adan. Kaya makikita natin, ang anak ni Eva at ni Adan ay si Abel. At sino yung pangalawa? Si Cain at si Abel. Ang panganay si Cain. So si Cain, pinatay si Abel. At bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel? Dahil si Abel ay kinainggitan niya, dahil si Abel ay kinalugdan ng Diyos. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kinalugdan ng Diyos? Kahit maraming problema, laging nakangiti. Tingnan mo ang iyong katabi. Kapag kinalulugdan ka ng Diyos, wala kang katatakutan kundi ang Diyos. Amen po ba? Oh, purihin ang Panginoon. So kinalugdan ng Diyos si Abel dahil hindi siya nagrereklamo. Ang mareklamo, 70,000 ang namatay sa ilang sa 1 Corinthians 10. Kaya ugaliin mong huwag magreklamo. Magpuri ka na lang sa Diyos dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Pero gayon pa man, may nabuo pa ring lahi na matuwid. Dahil ang gusto ng Diyos ay matuwid. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya, Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi.
Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang atin pong mga palatuntunan, lalo na po ang bagong Bible Study on the Air, at ito po ay TBN Bible Study on the Air, at ito po ay mapapanood sa TBN Asia, at ito po ay mapapanood din sa Beam Channel 31, at gayon din po sa Signal Channel 212. At ito pong Bible Study in the Sky, TBN Bible Study in the Sky, na ako po ang magtuturo. Ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay mapaparangalan at marami po ang maliligtas. Muli, bawat oras na ating itinataguyod ay may malaking halaga na kasunod. At dahil ibig ng Diyos, ang sino man na gusto, ang nais ng Diyos, ay tutustusan ng Diyos. Humakbang ako at sumunod, at ako ay nagpapatuloy. Kaya't pag kayo'y hakbang at susunod sa panibagong gawaing ito, bilang pagpapalawak sa kaluwalhatian ng Diyos, kayo rin ay tutustusan ng Diyos. Kaya't ako'y dadalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus, etong lahat ng magbibigay ng kanilang kaloob para sa Bible Study in the Sky na gagawin sa 4 na himpilan o 3 himpilan. Panginoon, maganap at mangyari na ngayon pa lamang ay tustusan mo na silang nagpasya. Mula sa wala, sila'y magkaroon. At mula sa meron, lumago yung kanilang pagpapala. Mangyari ito para sa kaluwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Blessed are those who seek and hunger and so blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. And Abraham is righteous in the sight of God because he believed God. And God counted it for righteousness. At laging tandaan mo po natin, the scepter of Jesus is the scepter of righteousness. And what is righteousness? 24/7 na ikay naniniwala sa Diyos. That is righteousness. Kung ikaw ay may sakit, gagaling ka. That is believing. Amen? Gagaling ka. Gagaling ka. Amen. So, atin pong unawain, galing doon sa pinagaling ka, pero sa pangkasalukuyan, kailangan mo ng kagalingan. Hello. Oh, purihin ng Panginoon. So, ngayon, wala kang pera. Pero laging tandaan mo na ang Diyos natin ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Ginto at pilak, sino ang may-ari? Sino ang may-ari ng lahat ng mga baka at lahat ng mga hayop sa kaburulan? Ang Diyos. At sino ang may-ari sa langit at lupa? Ang Diyos. At dahil siya ang may-ari, kanino niya ipagagamit yung kanyang pag-aari? Sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sa laging humihingi sa Kanya. For my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. You will always prosper. Yung word na prosper sa salitang Grego ay eudo. You do this and you do that. Hindi po. Yung eudo po ay E-U-D-O-O. Greek word. Yung eudo po ay 2 salita, hodos at saka iyo. Yun pong hodos ay roadway at yung iyo po ay good. Kaya iyong unawain na ang ibig sabihin ng prosper, you have a good journey in life. Amen po ba? Ito po ang sasabihin ko sa inyo, pag maglalakbay ka papuntang Lawag City, wala kang problema sapagkat nag-ipon ka ng iyong gagastusin. Tama po ba? And that is prosper. Kaya nga unawain mo mabuti, ang lahat ng kay Jesucristo, tayo ay kabahagi. We are co-heir with Jesus. Amen. Hallelujah. So, atin pong unawain, lumabas po si Eva at Adan, pinalabas ng Diyos. Pero kung papansinin po natin, ang unang
ginawa dahil hindi na mapigilan ng kasamaan ng tao, kailangan ng gunawin sa pamamagitan ng tubig. Pero napakabait ng Diyos dahil bago niya ipatupad ang kaniyang nakatakdang pagpaparusa, magpapadala muna siya ng mga ngaral at magbababala. At si Noah ang nakasumpong ng pabor sa paningin ng Diyos. 420 years nangaral po siya about the impending fulfillment of the wrath of God. Pero naligtas lang po ang kanyang sambahayan. At sa ngayon sa kasaysayan, nagsimula ang Diyos ng lahi kay Noah. At katulad ng dati, ganun din ang nangyari. At ang Genesis 11, ang mga tao naman sa panahon niya ay nagtayo ng Tore ng Babel. Gusto nilang abutin ng Diyos. At doon nagsimula ang pag-iiba't ibang wika. Ginulo ng Diyos ang kanilang lingwahe. Kaya hindi na sila magkaintindihan, kaya hindi natapos yung Tore ng Babel. At pumili ang Diyos, another plan. Pumili ang Diyos ng isang lalaki ng pangalay Abram. At pinangakuan ng Diyos si Abram, dadaling kita sa lupang pangako. So kung papansinin po natin, ang lupang pangako ay Eden sa panahon ni Abraham. Pero, nung makarating sila doon, nagkaroon po ng tagutom. Nakarating po sila sa lupang pangako. At sila ay pumunta ng Ehipto dahil sa sobrang tagutom. Pero bago sila maligtas sa tagutom, nagpadala ang Diyos ng isang anak ni Jacob. Alam natin yun, si Joseph. So, naligtas sila sa gutom. 70 lamang sila sa lahi ni Jacob. 70 yung magkakasamang yun. O si Abraham, tama, si Abraham. So pansinin po natin, hindi si Jacob na yun sa panahon ni Joseph. Dahil si Joseph ay anak ni Jacob, si Abraham ay namatay sa Genesis 25 at inilibing ni Isaac at ni Ismael ang magkapatid. So ngayon, ibig kong inyong makita itong mahalagang ito dahil kailangan ikaw po'y makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ano po ba ang rest? Ang Diyos ba'y may ginawa pa noong 7th day? Wala po siyang ginawa. Pero pansinin po natin, yung 7th day po ay yung sa paglikha. Kaya nga kung ating uunawain, nagbigay ang Diyos ng lupang pangako para sila ay makaalis dun sa hirap ng buhay. Pero nagtagutom at sila inialis at naging alipin sa Ehipto bago ibalik dun sa lupang pangako. At nung sila ay makabalik sa lupang pangako, ano po ang sabi ni Joshua? Napakaunlad ng lupain. A land that is filled with milk and honey. Hindi niya nakita yung mga higante doon sa lupain. Ang nakita niya ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nais kong inyong maunawaan na kahit ano ang krisis mo, ang kailangang makita mo ay ang pangako ng Diyos dahil yan dinaraanan mo ay pansamantala. Sabihin mo sa likuran mo, pansamantala lang yan. Hallelujah! Pansamantala lang yan. Mahaba ang iyong buhay, mag-i-enjoy ka pa sa huling 30 taon ng iyong buhay. Amen! Hallelujah! O purihin ng Panginoon. Hanggat ikay buhay, mag-i-enjoy ka sa buhay dahil ang Diyos, pagkasama mo, you will enjoy every single second of your life. Oh, kaya magpakaligaya ka sa Diyos, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan at lagi kang maging masaya sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, may gagawin ka na naman. Amen, hallelujah, at iyong laging ihandog sa Diyos ang iyong katawan, ihandog mo sa Diyos ang iyong bahay, ihandog mo sa Diyos ang iyong mga problema, ialay mo sa Diyos. Dahil siya lang ang may alam ng kalutasan ng lahat ng ating suliranin. Siya lamang ang makapagliligtas sa ating mga krisis. Siya lamang, at ito ay Kanyang gustong marinig mula sa iyong bibig.
na nalalaman mong siya lamang ang iyong kalailangan, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya kung ang pag-asa mo'y kamag-anak mo, hindi ka mapalad. Dahil sabi rito, huwag kang magtitiwala sa tao at huwag kang magtitiwala sa bisig ng tao sapagkat nakasumpa ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Huwag kang aasa sa tao. Sa Diyos ka lamang umasa. Enjoy every single second of your days. And you can enjoy it. Makipagkwentuhan ka lagi sa Diyos. Alam mo, Panginoon, sobrang pag-ibig mo sa akin. At alam ko, Panginoon, na ako'y iniaangat mo. Kahit na malalaki itong problema ko sa ngayon, alam kong ako ay dinadala mo doon sa hindi ko alam. Dahil kung alam ni Abraham ang pagdadalhan sa kanya, maaaring siya'y bumalik. Pero sabi niya, dadalhin kita sa isang lupain, dadalhin kita sa isang lupain na hindi itinayo ng tao. Kapatid, dinadala ka ng Diyos sa iyong Eden. Hallelujah! Amen! Kaya nga ating unawain, kung ang salita ng Diyos ay nagpahayag na natapos na ang kapahingahan ng Diyos, bakit sinabi, pumasok kayo sa kapahingahan ng Diyos? Enter into the rest of God. Tingnan po natin sandali sa Hebrews 4:1. Sa Hebrews 4:1, nais kong inyong makitang mabuti dahil nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. So hindi po rito pinag-uusapay araw. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregrante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Greenville, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Hindi po rito pinag-uusapan ay yung 7th day. Ang pinag-uusapan po dito ay His rest. Hello. And who is His rest? Sino yung kanyang kapahingahan? Bakit lahat ng dinadala ng Diyos sa revival ay may problema? Na itanong niyo na po ba sa sarili ninyo yon? At bakit ka dumadalo? Because you receive renewal. Nagkaroon ka ng pagbabago at nagkaroon ka ng bukas na pag-asa.
Yung mga malulusog, hindi a-attend ng revival yan. Yung maraming pera, hindi a-attend ng revival yan. Ang rini-revive ay yung dating mayaman na naghirap para ibalik sa dobling kayamanan sa huling panahon ng kanyang buhay. Amen po ba? Kaya wag mo nang iyakan yung nakaraan. Hello? Kalimutan mo na yung nagdaan. Kalimutan mo na rin yung hinaharap. Ang harapin mo ay ang ngayon. Kung ano ang meron ka, magdiwang ka sa Diyos. Kahit siya kakaunti, magpuri ka sa Diyos sapagkat laging tandaan mo, kung ang maya nga ay hindi niya pinabayaan, ikaw pa kayang higit pa sa maya. Maya-maya ay dadaloy na ang pagpapala sa iyo dahil higit ka pa sa maya. Amen. Hallelujah. Laging tandaan mo na mapalad ka dahil nakakapunta ka pa rin dito kahit mahigpit ang traffic. Bakit? Dahil masugid ang iyong hangaring makaniig ang Diyos. Kaya walang makakahadlang sa iyo, horomentado ang iyong pananalig. Hallelujah. Dahil alam mo, within, hindi mo lang alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon, pero tumitibok sa iyong puso na dadalhin ka ng Panginoon sa malaking pagpapala at biyaya. Kaya kahit wala kang kasama, nagtutuloy-tuloy ka sa pagdalo ng revival. Sapagat alam mo that revival means that God is doing a recuperation. Hello. Magpapanigbago ka pong sigla. At ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala. Kaya ang ipagmalaki natin ay ang Diyos, huwag ang ating sarili. Amen. So, ano po yung God's rest? Kailangan pong masunurin ka sa utos ng Diyos. Huwag mong wawalang halagahin ang utos ng Diyos. Come, utos po ng Diyos yun. Cast, utos po yun. Hindi po yun invitation, it is a command. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you. Alam pala ninyo. So, entering into God's rest is believing His promises. So the rest of God that is being spoken here is the Word of God. The promises of God. So when you believe the promises of God, you will be restful inside. Basta laging tandaan mo na ang anak mo ay magiging matagumpay at dakila sa lupain. Hold on to that promise that you and your household shall serve the Lord. Manindigan ka ron and do not entertain yung mga bulong ng kaaway. Naku, walang mangyayari sa iyong mga anak. Huwag mo yung i-entertain at ang paniwalaan mo ay sinabi ng salita ng Diyos that me and my household, we will serve the Lord. Kahit ano makita mo, do not entertain circumstances. Those things are real, but do not entertain it. I did not say ignore it, but do not entertain it. Nandyan yan, pero ang paniwalaan mo pa rin ay ang salita ng Diyos. Na ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. At kung walang mga gamit ang iyong bahay, pag uwi mo mamaya, decree and declare na dito magkakaroon ng ganito, telebisyon, sala set. Pumasok ka sa kwarto mong wala pang laman at sabihin mo lahat ng kayamanan na itinakda ng Diyos darating sa iyo, darating sa iyo, darating sa iyo. Ganun lang pong kasimple. Amen? Pero maaari sabihin mo, imposible yan. Kaya nga tayo ay binubuhay ng Diyos sa pananalig para maranasan mong maging posible ang imposible. Because if you will not attempt to try what you are hearing, hindi mo po mararanasan ang imposible, magiging posible. Kaya pag ikay lalakad, huwag yung bang parang pasan mo ang buong daigdig. Huwag po. Kailangang magaang-magaan ang iyong paglakad. At kung pwede pa, ikaw ay napapasayaw. Amen? Purihin ng Panginoon.
Kaya nga po, unawain mong mabuti. Alam mo ba kung bakit gusto ng Diyos na ikaw ay laging may kapahingahan? Sa Isaiah 43:4. Isaiah 43:4. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng patutuo. Since thou was precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee, therefore will I give men for thee and people for thy life. Ano po ang ibig sabihin nito? So, ang ibig pong sabihin nito, sa paningin ng Diyos, ikaw ay napakahalaga. Hello? Ikaw po ay hindi walang kwenta, ikaw po ay precious. You are precious in the sight of God. Kailangang isipin mo ay ang isipan ng Diyos. At sabihin mo, I am precious in the sight of God. I am precious in the sight of God. I am honorable in the sight of God. Wow. So I am precious. I am honorable. I am precious. I am honorable. Ako'y mahalaga. Ako'y karangalan sa paningin ng Diyos. Bakit? Because of His love. It is not in any way my goodness. It is because He loved me. And that love made me precious and honorable in His sight. Nakukuha niyo po? Iniibig ka ng Diyos, kaya ikay napakahalaga sa Kanyang paningin. Hindi siya natutulog. Binabantayan Kanya 24 oras. Kaya matulog ka na mamayang gabi. Bayaan mo ng ang Diyos ang mag-alala doon sa mga bayaran mo. Hello? At kumain kang maligaya, huwag tamilmil. Since thou was precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee, therefore will I give men for thee and people for thy life. Ano po yung bibigyan ka ng mga tao, ng mga lalaki sa iyong buhay? Ibig sabihin yung maglilingkod sa iyo. Because you are honorable. Hello? Amen po ba? Dahil ikay karangalan, ikay nakasisiya sa harapan ng Diyos, ang Diyos ay magdadala ng mga taong bibili ng produkto mo. Nakukuha niyo po? Sa Luke 6:38, ating i-connecta ito. Given, it shall be given back to you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. At yung titingnan po natin, kailangang wala kang kapaitan sa iyong puso. Kailangang wala kang sama ng loob sa iyong kalooban. Kailangang wala kang hinanakit sa iyong isipan. Kailangan lagi kang nagpapatawad. Amen? Kaya napakaganda nung kwento na humihingi yung anak ng tawad sa kanyang ina at sabi niya, anak, hindi ka pa nagkakasala, nakahanda na akong patawarin ka. May isang ibanghilistang babae na ang problema niya ay yung kanyang busong na anak. At ang sabi niya, Diyos ko, ang aking anak ay maglilingkod sa iyo. Kaya pag darating siya, nagdadabog lagi yung kanyang anak. At pagkatapos ng kanyang mga evangelistic sorties, pagbalik niya, sumasali siyang ang anak at pumupunta sa mga barkada. Pero gayon pa man, ang sabi niya, ang anak ko ay magiging makapangyari at matipunong lingkod mo. Ang anak ko ay magiging makapangyari at matipunong lingkod mo. Kaya kahit ano ang gawin ng kanyang anak, hindi siya naapektuhan sapagkat siya'y apektado ng kanyang ikinukumpisal. Confess and believe and claim. Confess and believe and claim. At isang araw, napagod ang kanyang anak sa barkada at masamang buhay. At sabi niya, Mami, maglilingkod na ako sa Diyos. Kaya, consistent na ipahayag mo ang ibig mong mangyayari sa iyo batay sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Enter into His rest, and that rest is the promises of God.
And then ang isa pang nais kong inyong maalaala, ikaw at ako ay hinirang para maging ambassador of Christ. Ambassador of Christ. Ano po ang ibig sabihin? Sa 2 Corinthians 5:19, nais ko pong makita mong mabuti. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. So pansinin po natin, ang Ama at si Kristo. Ang Ama ay nakay Kristo at si Kristo ang nagpapanumbalik sa mga taga-sanlibutan pabalik sa kanyang sarili. At hindi niya tinitingnan ang mga pagsuway ng mga taong ito sapagkat kay Hesus Kristo nandun ang salita ng pakikipagkasundo, word of reconciliation. Sa verse 20, at ang sabi po dito sa verse 20, now then we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray, you in Christ instead, be ye reconciled to God. So, ang atin pong gawain ay panumbalikin ang ating mga mahal sa buhay sa Diyos. That is ambassadorial. Ating idadalangin ng ating mga kamag-anak ay manumbalik sa Diyos. At laging tandaan mo, hindi ka paniniwalaan ng anak mo kung ikay gusgusin at hindi matagumpay. Hindi ka paniniwalaan ng kamag-anak mo kung ikay laging walang pera at umuutang ka sa kanila. And an ambassador is provided for his all expenses. Ang nagbibigay po ng gastos ng ambassador ay ang bansa. Papunta kaming Australia noong 1996, dumaan kami sa dito po sa ano ba yung bansa dito sa after Indonesia, Brunei. Dumaan kami sa Brunei at kami ay tinanggap nung consul ng ating embassy doon. At napakaganda ng kanyang buhay as consul. Maganda ang kanyang sasakyan at maganda yung kanyang bahay at kami ay in-entertain bilang mga bisita. Kaya as ambassador, God will provide for you. If you will receive to be a witness for Jesus Christ, He will bless you mightily. Hello? Kaya nga iyong unawain na sa iyong gawain o hanap buhay, laging tandaan mo po, kailangang makita na ikay nabubuhay sa pananalig at pag-ibig. You cannot criticize a person that is silent. A word not spoken can never be argued. Kaya yung pananahimik mo, dahil pag nagsalita ka, mag-create yun ng argument dahil may kanya-kanyang isipan ng tao. Talaga ba na may impyerno? Bakit galing ka na ba roon? Talaga bang may langit? Ano ang katibayan mo na may langit? Sabi ng Biblia. Gawa lang ng tao yan. Pero kung dadalhin mo ang langit sa iyong buhay at makikita nila kung paano nabubuhay ang isang tao sa langit, ikaw ay paniniwalaan. You will be valued based on your character and behavior. Sasabihin ng mga kamag-anak mo, tunay nga, na pag sila ang nagyaya sa iyo na kumain, ikaw ang nagbabayad. Nakikipag-unahan ka. Hindi ka freeloader. So ano mangyayari doon sa kamag-anak mo? Tunay nga ito. Tunay nga ito. Tunay nga ang Kristo niya. Tunay nga ang kanyang pananampalataya. Tunay nga ang kanyang patotoo. At ako'y maniniwala na sa kanyang Diyos. Kapatid, nasa iyo pong lahat itong sinabi ko sa inyo. You are precious, you are honored because you are loved.
Hindi pinag-uusapan kung gaano karami ang ating kabiguan. Hindi pinag-uusapan kung gaano karami ang ating kasalanan sapagkat lahat yun ay tinakpan na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang pinag-uusapan ngayon, do you believe that you are precious? Do you believe that you are honorable in the sight of God? And do you believe that He loved you? At pag naniwala ka na iniibig ka ng Diyos, you will be doing good. Sa Romans 8, nothing can separate us from the love of God. Sa Psalms 91:14, kailangan po na iniibig mo ang Diyos at maniwala kang iniibig ka ng Diyos. 91:14. Because He had set His love upon me, at dahil itong mga nasa revival ay itinuon nila ang pag-ibig nila sa akin, hello, so ito po ang susi sa kaunlaran. Ito po ang susi sa masaganang buhay. Set your love on God. Because He had set His love upon me, therefore will I deliver Him. So ililigtas ko siya, and I will set Him on high. Iaangat ko sila. Pararangalan ko sila. Because He hath known my name. So if you know the name of Jesus, you will understand the love of Jesus. And the love always give. Love always give. Love always give. Love always give. And Jesus gave all. At ang sabi sa verse 15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Verse 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. So ano ang gagawin mo para mapakinabangan mo itong mula verse 14, 15, 16? Para mapakinabangan mo ito, ano ang gagawin mo? Set your love upon Him. Ilagay mo ang pag-ibig mo kay Jesucristo at kilalanin mo ang pangalan niya. Do not deny His name. Kung may sakit ka, in Jesus' name, palayasin mo ang sakit. Kung wala kang pera, in Jesus' name, command the money to come into your bosom. Ganun lang po kasimple ang buhay. So starting tonight, set your love upon Him and activate the promises. The promises will be fulfilled. Ang Diyos po ay napakabuti. In the world, but not of the world. Nasa daigdig, pero hindi namubuhay sa paraan ng sanlibutan. Lagi tayong antiwala lang ay sa Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos, sa aming Ama, isa lang ang buhay namin. At di namin ibig na masayang ito. At mula ngayong gabi, itinatalaga namin ang aming pag-ibig sa iyo. Ang sa akin matagal nang nakatalaga. Pero sila, makapagpasya sila that they will set their love upon you. And all the promises and all these verses in Psalms 91:14-16, iyo pong isa sa katuparan ito sa bawat isa. Malwalhati ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen, Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna.
sa Morong Rizal sa pauna ni Pastor Rodel Pantaleon sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pauna ni Pastor Dexter Durante sa Barangay San Luis, Silawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzalez. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na at magmadali. Tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. At kayong sumusubaybay sa Bible Study on the Air, ito ay nagpapatuloy sa iba't ibang himpilan ng telebisyon at ang layunin ay maabot ang lahat ng Pilipino sa lahat ng dako ng Pilipinas at sa buong daigdig. Ang ating mga OFW ay kailangan ng mabuting salita ng Diyos at mabuting balita. At ito ay naisasagawa ko namin dahil sa mga tapat na partners na nagkakaloob ng halaga ng salapi para ito ay maisagawa at maipagpatuloy. At nalalaman ninyo na napakarami nating oras sa telebisyon at mga oras natin sa radyo at maging sa YouTube at maging sa ating www.gregdurante.com. Dadalangin ako na kayo ay makapagkaloob at makapagbigay. At tandaan mo ito, ang iyong hangaring makapagbigay ay galing sa Diyos. God has given you His pleasure. So, kapag ang kasiyahan ng Diyos ang iyong inatupag,
ikaw po ang malulula sa malalaking pagpapalang darating sa iyong buhay, bahay at pamilya. Hindi maghihirap ang iyong mga apo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nagpasya, ito'y galing sa iyo. Ang kapasyahe galing sa iyo, kaya't maganap at maisagawa nila ang pagkakaloob. Ngayon din, at mabilis na ngayon din ay sila ay pagpalain mo ng isang pagpapalang hindi pa nila nararanasan sa kanilang buhay. Mangyari ito para sa kasiyahan at kaluwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.